isipin mo ang sagot niya, tatanong sa leadership. Yeah. Oh, Eh kay wala, Speaker. kalokohan yung tatanong sa leadership eh. Oh. Yung pagtatanungan niyang dalawang tao na handun naman sa Congress nung araw na yun, di kung gusto niya talagang masettle Magtanong. ka agad yan, Oo. hindi, sasabihin lang niya, session suspended. Oo. Tanungin natin si speaker o tanungin natin si majority leader. Oo. Simple, di ba? Oo. So, ibig sabihin, ayaw. Yun yung Gusto mo pwede mo makita. sabihin na ginamit ng congressman sa distrito niya. So if you have 33 billion, 3.8 lang ang dapat ang napunta sa bawat congressman for their districts. Oh. Saan napunta yung 30? Saan nga? Sabi mo ng kuryente, gasolina. Hindi naman naabot ng 30 billion yun, di ba? Oh. So, pero Saan nga? Napunta ko. Saan nga? Napunta. Ang laki. Okay, Kong, Toby, napatawag kami. I was watching the news the other day. Nakita ko yung sagutan ninyo ni Congresswoman Swansing at saka ikaw. Kasi hinihingi mo, no, na sabi mo nga, na bakit lahat ng mga ahensya, hinihingi natin, di ba, line by line, yung kanilang budget. Pero bakit pagdating sa Kongreso, ano na lang, kumbaga bulk na lang, yung ano na lang, kabuuan na lang na budget. Walang line by line item. So, tapos, syempre, nangangatwiran si Congressman Mika, pero sa huli, parang hindi kayo pinagbigyan. Ano ba talaga ang SOP? Ngayon lang ba yan nangyari na hindi pinapakita ng Kongreso ang line by line? Or dati na talaga? Kumbaga, ano na lang? Okay, ganito, Pati. Sige, okay. Marami kasing nakasanayan yung Kongreso ng mga bad habits na dapat baguhin. No? Ayun. Kung talagang gusto natin ng transparent, Pagbabago. mabawasan yung corruption, kung gusto natin mabawasan yung corruption o end corruption, there are two things necessary. No? One is transparency, and number two is accountability. So you cannot hold people accountable kung hindi transparent, di ba? Okay. Hindi naman pwede lang gawing katwiran yung nakasanayan na. Because, di ba, nakasanayan na ng Kongreso na yung BICAM hindi open sa lahat. Oo, di ba? small committee. Hindi muna, yung mismong BICAM. Okay. Di ba? So, nung nagkaroon ng corruption issue, ang ginawa is inopen, denied stream yung BICAM, correct? Okay, yes. Okay. BICAM on the budget. When in fact, all other BICAMs except the budget, live streamed yan. Dati, ang BICAM ng budget lang ang sinisikreto. So, ang ginawa natin, because of the corruption issue, ginawa natin, live stream yung BICAM. Okay, so nagkaroon ng reform. Last year, pinaglalaban ko na tanggalin yung small committee, if you recall. Nung una, ayaw nila. Tinututulan nila ako na tanggalin yung small committee. Nakasanayan din yan. Okay. So, nung tinanggal naman yung small committee, nagkaroon ng budget amendment subcommittee, no? So, nakasanayan din yan. So, tinanggal natin. So, yung transparency cannot be selective. Hindi pa pwedeng you're transparent in some areas na willing kayo, pero doon sa iba, hindi, no? So, hindi valid yung reason na nakasanayan na. Oo, nakasanayan na. Pero how can we make sure na walang corruption doon sa paggastos ng pera ng House kung hindi muna magiging transparent? Correct. At saka hindi biro yung budget ng House, no? Previously, kaya hindi masyadong pinapansin yan, hindi naman kalakihan yung budget ng House, no? Tapos nagsimulang lumobo yan noong 2023, no? No, 23 nagsimula na yan. Okay. Kaya lang yung grabe, yung 2025 budget. 33.67 billion para sa Kalaman lang. Okay. No, but hindi yan yung mahalagang figure. Ang mahalagang figure is yung NEP, yung National Expenditure Program, yung President's Budget. Nung sinabit sa amin yung NEP noong 2025, ang allocation lang ng House of Representatives is 16,345,154,000. Okay. Tapos sa BICAM, nagdagdag sila ng mas malaki pa doon sa regional budget. Nagdagdag sila ng 17,324,848. Kaya naging 33,670. So mas malaki pa yung dinagdag kaysa doon sa original. At saka ito, election year ito. Kaya gusto kong silipin to eh. Bakit ka nagdagdag
ng 17 billion ng billion. election year. Oo. Tapos last year, 2020, this year, 2026, malaki pa yung dinagdag. Oo. 10 billion. Pero nabawasan ang dinagdag from 17 naging 10. So bakit natapat sa election year na sobrang laki ng dinagdag na budget Budget. House of Representatives? Oh, 'Di ba? oo, Ngayon, to understand the budget process, 2 steps kasi yan eh. The first step is yung tinatawag na pre-plenary budget hearing. Ibig sabihin sa committee budget hearing. Oo. Okay? Yung second step is yung sa plenaryo na, di ba? Correct. Napakahalaga, dapat makita ng ating mga kabayan kung ano difference niya. Okay. Doon sa committee, yung mga sobrang stricto ng House of Representatives dyan. Dahil pag hindi dumating yung cabinet secretary, hindi didinggin yung budget mo, di ba? Ayun, oo. Because doon sa committee, doon lang pwede mong tanungin ng direkta yung cabinet secretary at doon lang siya pwede magsalita. Kasi Yeah. pagdating sa plenary, ang nagsasalita lang to defend the budget is the vice chair of the Committee on Appropriations na responsibilidad na depensahan yung departmentong yon. Correct. Di ba? Oo. Ang sinasabi nila, dapat sa plenaryo na lang pag-usapan yung budget ng House. Sabi ko hindi. Dapat magsimula dito sa committee. Bakit? Alam mo, doon sa committee napakahirap mag-defend ng budget noon. Kung ikaw cabinet secretary, ang gagawin mo, iprepresenta mo kung paano nyo ginastos yung kasalukuyang budget nyo. Yeah. At idedepensa mo, bakit ka humihingi ng ganitong halaga para sa next year's budget? Oo. Pag sinabi ng plenaryo na lang yung House budget, hindi na mapapag-usapan yung mga nakaraang taon. Ang gusto lang nila is pag-usapan yung hinihinging budget. Tapos walang presentation. Because yung budget should be based doon sa mga plano at programa mo. Doon sa libro ng budget, wala naman nakasulat na plano at programa mo doon. Nakasulat lang doon kung magkano hinihingi mo. So, importante talaga yung pre-plenary. Kaya lang ayaw nila. So, may Diba? tinatago So, talaga. ang sinasabi ko, bakit may double standards, no? Oo. Correct. Okay. Pero di ba kung sa 2027 NEP po, congressmen must already submit quarterly income and expenditure reports. Online na po ito. So kung meron na pong ganito requirement, ano pa po yung kulang? Ano pa po yung hindi nakikita ng publiko? For example, should every member be searchable po at member by congressional po na spending? How else do we make them transparent enough for the public po? Hindi naman congressmen lang ang gumagastos ng 17 billion eh. 'Di ba? Ang gumagastos niyan is yung mismong Committee on Accounts doon sa House. Wala namang ginagastos yung congressman doon eh. 'Di ba? Ang natatanggap lang ng congressman is yung district allocation. Ay, una yung sweldo, 'di ba? Yeah. Yung sweldo. O sabihin mo lang may district allocation, 'di ba? So, i-multiply natin. Simplihan natin. Sabihin natin ang gastos sa distrito mo, yung tinatawag na MOOE, na may issue na nga doon, di ba? Malaking issue doon sa MOOE, di ba? Sinasabi, bakit daw kami liquidation by certification lang. Okay? So, sabihin mo lang 1 million per congressman. Times 318 is 318 million. Times 12 months. Di 3.8 billion lang yun. So saan napunta Saan yung napunta iba? yun yung Gusto pwede mo makita. sabihin na ginamit ng congressman sa distrito niya. So if you have 33 billion, 3.8 lang ang dapat ang napunta sa bawat congressman for their districts. Saan napunta yung 30? Saan nga? Sabihin mo ng kuryente, gasolina. Hindi naman naabot ng 30 billion yun, di ba? So, Saan nga napunta ko? Saan nga napunta? Ang laki nun Saan nga napunta? Paano natin tatanungin, Ricky, kung ayaw nilang i-account for kung paano nila ginastos in the previous year? Kaya nga napakahalaga yung pre-plenary kasi pag prinisenta yan, sasabihin,
yung 2025, tapos na yung accounting ng 2025, wala nang tanungan doon, di ba? Oo. Kumbaga sa sarado na Move libro on na di ba, tayo, Pat? kumbaga. Oo. Hindi, sarado na libro. Oo. So, magkakaroon ka ng buong reporting ng 2025, saan ginastos itong 33,670 million. Okay. So, pag nasagot mo saan mo ginastos yung 2025, 33,670 million, yung 2026 naman na 27,702,099, Wow. Agosto na tayo ngayon, so magkano na nagagastos nyo at magkano pa natitira? Oo. Di ba? So, pag hindi dumaan sa pre-plenary yan, ang hirap na tanungan yan. So, sir, do they have a legal basis to have the audacity to actually deny your request? No, ang sagot ni Chairwoman Mika Swansing is hindi, nakasanayan na yan. Why? Because Oo nga. my first question was that, is there a legal basis Yeah. or is there a constitutional basis? Yeah. None. Oo. None. Oo. None. Oo. So, where are we now, Kong, Toby? Denied ang iyong request. Kasi I denied, pero hindi ako hihinto Hindi dito. ka hihinto, oo nga. Kasi I did some computation for next year nga, the 17 billion na kawawa naman kayo, di ba? Kasi nanggaling kayo sa 33 billion. No, but 17 billion is the NEP only. NEP only. So, pagdating ng BICAM, magdadagdag yan. Magdadagdag pa yan. So, doon sa pre-plenary, mo lang sila matatanong, magkano yung kailangan nyo pang budget at magkano yung idadagdag nyo sa BICAM? Oo. So wala pa kayong idea kung magkano idadagdag? Wala kaming idea. Oo. Yan ang gusto kong tanungin. But Patty, Yeah. bago ka magdagdag, you have to, di ba parang ganito yan parang, kunyari, nagpapagawa ka ng isang building, for example, Yeah. bago ka magdagdag, alam mo yung total cost ng gagastusin mo Yeah. at yung inallocate ay kulang, di ba? So sa gobyerno naman, kailangan ipresenta mo kahit sa ang level ng gobyerno yan, kahit sa local government unit, you have to present your plans and programs for the next year because that is what will justify your spending program. Correct. Di ba? Yeah. Parang yung bawat departamento na dumadaan sa amin, sasabihin nila ano yung mga programa, serbisyo na gagawin nila for the next year. Yeah. Kaya nila kailangan itong pondon to, Yeah, di ba? ma-justify. So Correct. dapat may presentation 'yon. Hindi basta numero lang na nakita doon sa NEP na ayan yung kailangan di ba? So mahirap 'yon. Mahirap yung ganon. But before you ask for Additional. money for the future, Yeah. you have to justify kung tama yung paggastos mo In nung the past. nakaraan at tama yung paggastos mo ng kasalukuyang budget. Correct. Di ba? Hindi pa pwedeng hihingi ka ng 2027 na hindi mo napapatunayan na ayos yung paggastos mo ng 2025 at yung ginagastos mo ngayon 2026 ayos pa din. Yun kasi ang basihan kung bakit kung hindi mo nagastos ng maayos, bakit ka naman bibigyan pa ng dagdag na budget? Oo. So Kong Toby, anong hinala mo? Saan napunta itong mga hindi ma-explain na karagdagang budget? Kasi you were computing ang kanina, Hindi daw. dapat 333 million lang, o bakit naging billion-billion? So, yung yung sa isipan mo, saan napupunta actually talaga yung budget? Yung over, yung talagang sobrang dami, 'di ba? Yung naging 33 billion nga. Sabi nyo nga, it was an election year. So yan ba ay napunta sa iilang distrito lang para po, ewan ko, mamahagi ng pera, tupad, or vote buying? Saan po nakikita ninyo ginagamit? Hindi ko kasi malalaman Pat P, and I cannot, Speculate. ayoko maghinala, no? Oo. Kaya nga, ang gusto ko, ilabas nila. Oo. Ang hinala ko lang is, pag ayaw mo maging transparent, may tinatago ka, di ba? Oo. What is the issue? I cannot think of an issue. Bakit ayaw mo? Di ba ang sagot niya sa akin, isipin mo ang sagot niya, tatanong sa leadership. Yeah. Wala, kalukuhan yung tatanong sa leadership Oo. Yung pagtatanungan niyan dalawang tao na handun naman sa Congress nung araw na yun, di kung gusto niya talagang masettle ka agad yan, Oo. hindi, sasabihin lang niya, session suspended. Oo. Tanungin natin si speaker o tanungin natin si majority leader. Oo. Simple, di ba? Oo. So, ibig sabihin, ayaw.